Magkano nga ba ang magagastos kung pupunta tayo sa Baguio City para manood ng Panagbanga Festival Grand Street Parade at ng Grand Float Parade? Yan ang aalamin natin sa vlog na to. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay pupunta tayo sa Baguio City para manood ng Panagbanga Festival 2024. Mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay sasakay tayo ng bus papuntang Baguio. At same pa rin last year ay sa ticket booth number 6 pa rin tayo makakapag-book ng bus. Eto guys ang departure schedule ng Solid North. After kong bumili ng ticket ay nag-brunch muna ako dito sa McDo na katabi lang ng ticket booth number 6. Umorder ako ng chicken fillet with rice for 69 pesos. Yung bottled water naman ay 25 pesos na nabili ko sa Earl of Sandwich na katapat lang ng McDo. (10:41 AM nang mag-board ako sa bus. 950 pesos ang binayaran ko dahil sa luxury bus ako sumakay. Sulit naman dahil lazy boy ang kanilang mga upuan kaya very comfortable ang biyahe. May kasama na rin itong snacks at syempre may CR na din ang kanilang bus. Saktong 11 AM nang umalis kami sa PITX. Kung gusto nyo palang makamura ay meron din silang deluxe for 850 pesos. Napansin ko lang na nag-price increase na sila dahil last year ay 750 pesos lang ito during festival season. (3:51 PM na makarating ako sa Baguio City. Alright, nasa Baguio na tayo guys. So hindi muna ako guys dumiretso sa accommodation natin kasi kukunin ko muna yung media pass ko dito sa convention center. Buti nakaabot ako guys kasi hanggang 5 PM lang yun. Mag 4 PM na. After few minutes ay finally nakuha ko na ang aking ID. Alright guys, so galing na ako ng convention center and nakuha ko na sa tourism yung aking media pass ID. Hindi pala siya media, nakalagay ay vlogger. Pag na-post ko tong vlog na to guys, for sure tapos na yung Panagbanga Festival. Pero magiging guide nyo tong vlog na to for next year's festival, lalo na sa mga expenses. After ko makuha ang aking ID ay nag-check-in na ako sa South Terminal Inn na literal na nasa terminal kaya very accessible ito sa mga biyahero. And good news! Meron sila ditong free coffee na sakto sa lamig ng Baguio. Ngayon naman ay mag-quick room tour tayo. Pagpasok sa kwarto ay bubungad ang bed, good for 2 packs. Meron na din ditong tsinelas, upuan at mga shelves kung saan pwede nyong ilagay ang inyong mga gamit. Meron ding tissue, sabon at towel so no need nang magdala. Pero wala silang shampoo at toothpaste kaya bumili na lang ako sa tindahan sa baba worth 19 pesos. Wala nga palang aircon ang room na to pero okay lang dahil malamig naman sa Baguio. But just in case magawi kayo dito ng summer ay meron naman ditong wall fan. Ito naman guys ang view sa bintana, ang SM City Baguio. So walking distance lang ito mula sa accommodation. Ito naman guys ang common CR. Meron na itong bidet at hot and cold shower. Dito naman sa kanan pag-akyat sa hagdan ay ang common area kung saan pwede kayong magkape at tumambay. Nagbayad ako dito ng 3,500 pesos for 4 days and 3 nights pero palipat-lipat yan ang room dahil last minute na akong nag-book and dahil festival season ay limited ang availability ng rooms. Around 6 PM nang mag-decide ako mag-early dinner dito lang din sa baba ng accommodation. Umorder ako ng dinakdakan, 2 rice at soft drink worth 145 pesos.
After kong mag-dinner ay nag-advance booking na ako ng bus pabalik sa Manila. This time naman ay nag-book ako ng deluxe worth 850 pesos. After mag-book ay naglakad-lakad naman ako sa Session Road para ma-enjoy ang paligid at ang weather ng Baguio City. Walking distance lang ito sa aking accommodation. Dumiretso na din ako sa Burnham Park kung saan may nagaganap na concert. Kinabukasan ay maaga akong pumunta sa Session Road para sa Panagbunga Festival Grand Street Dance Competition. Hello guys, good morning. So papunta na ako guys sa Session Road. It's 5:56 AM. So mag-start yung parade ng mga 8 AM. Yun yung nakalagay sa schedule. So hindi na ako gumising ngayon ng sobrang aga unlike last year kasi this year meron tayong ID. So binigyan tayo ng pass, so hindi natin kailangan gumising na sobrang aga para makahanap ng magandang pwesto. So hanapin ko lang yung pwesto ng mga vloggers para secure na yung ating spot. After kong mahanap ang designated area for vloggers ay nag-decide muna akong bumili ng breakfast sa Jollibee. Bumili ako dito ng tuna pie and burger worth 109 pesos. Nakabalik na ako dito sa pwesto. Tsaka medyo malayo eh. Tulad nung nakaraang taon ay saktong 8 AM nagsimula ang Grand Street Parade. Hindi ko na maipapakita ang kabuuan ng parade sa vlog na to, pero kung gusto nyo itong mapanood ay pwede nyo i-click ang link sa description ng video na to. After ng Grand Street Parade ay nag-decide muna ako magkape sa isang coffee shop located sa Session Road. Nasa second floor lang ito ng Goldilocks. Ito ang kanilang menu. Umorder ako ng iced peppermint mocha worth 180 pesos.
At dahil napatagal ako ng tambay sa cafe ay dito na rin ako nag-lunch. Umorder ako ng bacon pasta with creamy spinach worth 180 pesos. For my dessert ay umorder ako ng ice cream worth 60 pesos. After kong tumambay sa cafe ay nag-decide muna akong bumalik sa accommodation. Paglabas ko ay napansin ko agad ang napakalinis na Session Road. Hindi mo aakalaing kakatapos lang ng Grand Street Parade. Very organized talaga ang Baguio City kaya alam mong nagtatrabaho ng maayos ang kanilang mga officials. Pagdating ko sa accommodation ay nailipat na ang aking gamit sa panibagong room. And good news, nagkaroon sila ng available solo room so binigyan nila ako ng refund na 900 pesos. Wow! Hindi ito luxury hotel but the customer service is superb. Kaya for sure ay magbubook ulit ako dito in case bibisita ulit ako dito sa Baguio. After ko magpahinga ay nag-decide ulit akong lumabas at gumala. Para pala sa mga gustong mag-boat dito sa Burnham Park, heto ang kanilang updated price as of February 2024. Sa mga gusto namang magsuot ng Igorot attire ay meron sila ditong for rent for 50 pesos. At sa mga gustong mag-picnic, pwede kayong maglatag ng mauupuan dito sa Burnham Park. Sa mga gusto naman ng konting adrenaline ay pwede kayong mag-rent ng cart for as low as 50 pesos. After kong gumala sa Burnham Park ay nag-decide naman akong pumunta sa SM. Dito ay makikita natin ang napakagandang sunset ng Baguio City. Pagdating ko sa Sunset Terrace ay marami ng tao. And medyo mataas pa yung araw so in-enjoy ko na lang muna yung view mula dito sa taas. Almost 6 PM na nang masaksihan namin ang napakagandang golden hour ng Baguio City. Around 7 PM nang mag-decide ako mag-dinner sa SM Food Court. Umorder ako ng sizzling squid, iced tea, and bottled water worth 251 pesos. Bumili rin pala ako ng snack sa SM worth 97 pesos.
So that's it guys for my Panagbanga Festival Adventure 2024 Part 1. Kung gusto nyo namang mapanood ang Part 2 kung saan pinanood ko ang float parade, you can click the link sa description ng video na to. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.